Hello everyone! I hope you're all okay. Good morning, good afternoon, or good evening, depende kung nasaan po kayo. Ayan. Sa mga bago dito, hello, I'm Purple Teen. Kamusta kayo? Maraming salamat sa mga datihan na sa inyong suporta. At kung bago po kayo, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na lang din po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. At para naman sa mga personal reading, guys, send lang po kayo ng PM sa aking FB page. Para naman sa mga free readings kapag nagla-live po ako sa Facebook, YouTube, or Instagram, or TikTok. Ayan, Aries, simulan na natin. Ayan. So, ito yung gabay mo. Timeless gabay actually. Aries. Kung kailan mo ito makita or mapanood. May Scorpio energy dito, Aries. Pwedeng meron ka may encounter na Scorpio. Alam mo, parang meron kang person na hindi matakas-takasan dito, Aries. Hindi ko alam. Pero yun yung unang pumasok sa isip ko. Hindi mo siya, alam mo yun, hindi mo siya malilin lang, hindi mo siya mauuto. Hindi mo siya madidistract or hindi ka makakatakas dito. Kumbaga parang hindi ka makakalusot dito. This person knows. Ganun siya ka-wise, ganun siya kalakas yung kutob about something. Ayan. So, if you're dealing with someone, pwedeng may dito. There could be a Libra or a Scorpio. Okay? Mahirap. So, pwedeng iba sa inyo, hindi kayo papayagan. O, kung nagpapaalam kayo. Basta, hindi kayo makakatakas dito, makakalusot basta-basta. Hindi nyo maiisahan ito. Kung sino may tinutukoy dito. Oo, gustong-gusto mo na umalis with the 8 of Cups. Gustong-gusto mo na umalis with the 2 of Swords. Pero mukhang maiista ka dyan, Aries, no? May araw na to or sa mga susunod, hindi ko alam. This is a timeless reading naman, kaya huwag kang mag-alala, no? Magti-take effect lang ito the moment na mapanood mo yung reading. So, this readings, pwedeng ito ay past, present, or future energy. So, depending na lang kung paano nagre-resonate sa inyo or ano yung nasasagap ng mga cards sa inyo. So, bahala na po kayo. Pwedeng past, present, or future energies. Okay. So, turning back. Meron ka ditong may bagay, hindi ko alam. You are turning your back from something, from someone, from a situation, hindi ko alam. Pero, parang, it seems na yun yung energy mo. No? Tatalikuran mo to, hindi, basta, not dealing, turning your back, avoiding, yan, leaving. So, yan, this is your energy. Dito yung gabay mo, Aries. Thank you so much for being here. Move na tayo kay Taurus. Don't forget to subscribe, guys. Like and follow na rin yung aking FB, Instagram, TikTok. Taurus, hello. This is your gabay. Timeless gabay actually, Taurus. Kung kailan mo makita, doon pa lang magte-take effect. Pwedeng past, present, or future energies yung masasagap dito, Taurus. You have the 3 of Wands, the Tower. Uy, may may surprise, may panggulat ngayon, Taurus. Kung kailan mo to, pwede ngayon, bukas, or sa mga susunod na araw, So, there is some kind of disruption with the Tower. Yun yung isa pang mapifeel ko. Like, parang yung biglang may hassle. Yan. Biglang may unexpected. Kumbaga, parang may, example lang ito. Limbawa, may party. Biglang may panira moment. Alam mo yun. Ganun. Bigla na lang, biglang may epal na kaganapan o sitwasyon dyan. So, yan. The Tower. Magugulat ka talaga dito kung ano man yung panggulat na yan. Something na hindi mo inaakala pero yun yung mangyayari.
O baka may hassle delays, yes, possible because may disruption. So, pwedeng may pupuntahan ka dapat, may mga nakaplano na dapat, naka-ready na dapat. Ito yung itinerary, yung gagawin. Pero biglang dumating si the tower, so boom, pwedeng wasak yung mga plano, wasak yung schedule, re-reschedule, postpone, ganyan. Basta may mga hassle or panira moment dito, mga unexpected na pangyayari para hindi matuloy yung mga bagay-bagay. Okay? So, yan yung nakuha ko dito sa gabay mo, Taurus. Let's move kay Gemini. Gemini, hello. This will be your timeless gabay. Gemini, kung kailan mo ito makita, doon pala magte-take effect ang reading. Pwede ngang masasagap dito is past, present, or future energies. So, bahala ka na depending on ano yung nagre-resonate sa iyo. Hindi talaga ito magre-resonate para sa lahat. Take note because this is just a collective reading or general reading. 7 of Coins. So, itong gabay mo pwedeng mag-take effect. Basta kung kailan mo siya napanood, pwedeng doon pa lang mag-take effect. 7 of Coins, Emperor, and Hierophant. Taurus energy, Aries energy. Pwedeng may mga ganyan dito makaka-deal mo ngayon. 7 of Coins. May boss energy dito. Boss, mentor, teacher, or priest, pastor, o kung ano man tawag sa inyo dyan. Like a spiritual leader, someone you look up to. Pwedeng elder, someone you respect. Pwedeng relative, no? From which you will receive a blessing or ask permission. I can sense someone taking a big responsibility. Probably ikaw o siya, kung sino man tong person na to, is the head of the family. Or parang siya yung person of authority. If this is not a family we're talking about, kung sa office setting ito, sa business or kung saan man, someone na respectable, reputable, and at the same time may position, no? Parang may ginigisa dito. Hindi ko alam kung ikaw ba yan nakasalang sa uncomfortable situation, like na-accuse, naka-hot seat, napupuna. Basta ikaw yung nagigisa dito. Ikaw yung nakasalang sa hot seat. Alam mo na yun, nasa spotlight, pero in a not good way. Okay, Gemini, yan. So, yan yung na-pick up ko dito sa gabay mo. Move na tayo kay Cancer. Hello, Cancer. This will be your timeless gabay. Kung kailan mo po ito makita, doon pa lang pwedeng mag-take effect. Take note, ang masasagap na energies dito, pwedeng energies ng past, present, or future. Kung bago ka dito, Cancer, don't forget to subscribe and follow sa aking mga socials and YouTube channel. Ten of Swords, the Moon. Merong water sign energy. Pwedeng ikaw or you're dealing with the same water sign like you. Pwedeng iba, natapos na yung trabaho nyo dito or mission nyo or contract. Basta there is an ending. And ready ka na to move forward or lumipat kung ano yung paglilipat na kailangan yan. Relationship ba yan? Sa trabaho ba yan? Sa tinitirahan? Okay? Merong dito. So, there is also improvement in your situation based on 6 of Swords. There is a collapse of plan. May mga bagay na mag-fail or mag-i-end. Also, there is a suffering na mag-i-end. Kung nagsasuffer ka about something, nahihirapan ka, discomfort. Ito yun, mag-i-end. 10 of Swords. And then, huwag kang mag-alala kasi, the moment na matapos to, doon mo na ma-feel yung improvement. Doon na maiigi yung mga bagay-bagay, yung pakiramdam mo, etc. Okay? The Moon card, this pertains to your emotion. Pwedeng
Pwedeng you are overwhelmed, anxious, maraming naiisip, imagining things, may mga fears, insecurities, pwedeng may mga ganyan, mga overflowing or mga emotions, no, na nakaka-apekto sa iyo right now. And pwede ring may mga secrets, no? So, pwede may mga nangyayari dito na hindi mo nalalaman, kung meron mang mga naglalagay ng kurtina doon sa totoong nangyayari, no? Ayan. So, eto yung mga nakakuha ko dito sa gabay mo, Cancer. Move na tayo kay Leo. Leo, hello. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe, palike and follow na rin yung aking ibang pages. Etong timeless gabay mo, Leo, mag-e-effect kung kailan mo napanood. Pwedeng masagap past, present, or future energy. Hindi ito mahabang reading since 12 signs yung gagawin natin para hindi tayo mawala ng audio sa dulo, okay? Tatry kong i-minimize yung time. 7 of coins, Queen of coins. So, there is a strong energy na earth sign. There is also an energy ng nahihirapan. 10 of wands. Burdened. Oppressed. Ano pa? Nag-overcommit. Yung tipong akala kakayanin pero na ngayon nahihirapan na. O pwedeng pagbabawi ng isip yan. Okay? Or na-realize na, mali yata ako, napasubo ako. Parang ganyan. Leo, So, may mga times dito na walang tutulong sa'yo, mukhang ikaw lang lahat, nasa sa'yo yung mga responsibility. So, yan, pwede ba sa inyo na overwhelm kayo sa dami ng mga commitments ninyo? Pwedeng mga trabaho, mga bayarin, mga problema, anything na sa'yo, nagpapabigat right now. O, pwedeng mga emotions din yan, no? Queen of coins. So, pwede nga kadil mo earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Literally, napipressure ka dito, nakikita ko. A lot of stress, a lot of pressure. Yes, 7 of coins, 10 of wands. Okay. So, the only thing na lang mapipick up kong advice dito is to be practical, Leo. Make the most of your time. Make sure na ikaw ay maging productive and maging, practical. Napaka-importante. Okay? Next is Virgo. Virgo, hello. This will be your timeless gabay kung kailan mo ito makita, mapanood. Pwedeng masagap dito is past, present, or future energies. So, depende na po yan kung paano kayo nakaka-relate. Kung bago ka dito, Virgo, please don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin po yung aking FB, Instagram, and TikTok. So, maiksiyan lang to kasi 12 signs para lahat may sound, no? Naiyan naman ako dun sa mga nawawala ng sound. Virgo, may mga kadil kang Gemini, Libra, or Aquarius with the Queen of Swords, 2 of Cups. So, pwedeng may water sign. Pwede rin may earth sign. No? Pero strong energy ng Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, yung iba sa inyo, diborsyado na, byuda, byudo, hiwalay, single, or solo parent. Someone na medyo marami ng pinagdaan ng heartbreak pagdating sa love life or experiences, kung hindi man sa love life, marami ng pinagdaan ng hirap, no? So, ibig sabihin, seasoned na ito. Very wise, matigas na dahil sa dami ng na-experience niya. So, pwedeng you are dealing with someone na pwedeng very frank, ha? Baka misinterpret mo tong person na to kasi diretso siya, malamig. Pwedeng cold yung dating niya magsalita. Queen of Swords energy. Whether ikaw to, whether this is your approach, your energy sa ibang tao, so, yun, pwedeng ikaw yung ma-misinterpret nila or vice versa. Pwedeng ikaw yung nakaka-misinterpret dito. Kasi itong taong to diretso magsalita. And minsan, sobrang pagkaprangka niya is pwedeng masakit or malamig yung dating. Pero ang totoo nun, lang siya, nagiging prangka lang.
So, yan. Kung wala ka naman nakaka-deal, pwedeng ang ibig sabihin lang nito, Virgo, yun yung dapat mong gawin sa ngayon. No? Cut the BS. Maging prangka ka, diretso, straight to the point kung ano yung nararamdaman mo. The best way here is to be decisive and ano ba tawag dito? Analytic. So, wag mo munang paganahin yung puso mo. Wag mo munang paganahin yung emotions mo dito. Mas maganda paganahin yung kokote muna. So, may 2 of cups dito. Pwedeng nagkakaintindihan na kayo netong person na to. Hindi ko alam if this is romantic or business partnership. Pero merong strong connection. May mutual understanding. May commitment. May magandang synergy, attraction, feeling sa isa't isa. Magandang partnership overall. 3 of coins. This is something na kailangan mong makip-cooperate, Virgo. By hook or by crook, kailangan mong makipagtulungan dito. Pwedeng may bagong project na may mga makakasama ka dyan, or kung hindi man yan about work, yung tipong sa ayaw at sa gusto mo, makikihalubilo ka, makikitungo ka, makikisalamuha, or makikisama. Okay? So, ayan, Virgo. Ito yung mga nakakuha ko. Lipat na tayo kay Libra. Libra, hello. Ito yung timeless gabay mo. Kung kailan mo ito mapanood, pwedeng doon pa lang mag-take effect itong reading na ito. Take note, Libra, na pwedeng mga past, present, or future energies yung masasagap natin dito. So, bahala na kung ano yung nagre-resonate para sa iyo. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe, like, and follow. Malakas ang energy ng mga fire signs dito, Libra. Baka yun yung mga kadil mo. Aries, Leo, Sagittarius. Meron kang King of Wands, Queen of Wands. So, pwedeng ito ay couple, mag-asawa, mag-jowa. Okay? Pwedeng may makakadil ka mag-asawa na same sign sila and malakas yung energy ng fire sign. Or ikaw, dealing with your partner, asawa, o kung sino man na fire sign yung makakadil mo. Jowa man hindi. May Wheel of Fortune dito. So, expect changes ngayong araw na ito, no? Pwedeng may mga magbago isip dito, magbago yung mga plano, magbago bigla yung ihip ng hangin, So, may mga unexpected na, mga changes dito. Yun yung nakikita ko. Pwedeng magkapalit-palit ng sitwasyon, kalagayan, position, yung mga taong involved dito. Okay? If this is an advice, Libra, make sure na ikaw ay confident yan sa gagawin mo. Huwag kang mag-alala kasi mukhang caring-carry mo yan. Yun yung nire-remind sa iyo ni King of Wands and Queen of Wands. Kaya mo yan, Libra. You have everything it takes para magawa mo yan. Ang kailangan mo lang is confidence and magtiwala ka sa sarili mo. Next is Scorpio. May sumisingit na maingay, Scorpio. Pasensya na. Scorpio, ito yung gabay mo, timeless gabay, kasi kung kailan mo ito makita, pwedeng doon pala mag-effect. Pwedeng masagap dito, past, present, future energy, Scorpio. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe, like, and follow. Thank you. At kung datihan ka na, maraming salamat sa support. The Fool, the Moon, 9 of Cups, you have 2 major cards. So, pwedeng may mga big deal ngayong araw na to. Sabihin na natin, majority is major cards. Make sure, Scorpio, na hindi ka masyadong matiwala, naive, happy-go-lucky about the situation. So, pakaisipan mo munang mabuti yung mga bagay-bagay bago mo siya papasukin kasi pwedeng yun din yung ikapahamak mo kung hindi mo siya pinag-aralan, hindi mo alam yung consequences, and then bara-bara ka, reckless ka, impulsive ka, masyado kang, tawag dito, happy-go-lucky, yun nga yung sinabi ko kanina. So, yun yung may mga consequences, yun lang naman yung gusto kong sabihin. So, bawat choices mo, bawat actions mo na hindi mo na pag-isipan ng mabuti is pwede mong pagbayaran or pagsisihan later. So, make sure na
alam mo yung pinapasok mo, yun lang na may reminder dito. Meron ding moon card, so pwedeng may water sign, strong energy ng water signs. Cancer, Scorpio, or Pisces. Pwedeng ikaw yung isa doon, or may kadil ka na ganun. The moon. May mga bagay dito na hindi mo alam pero may nangyayaring ganun. So, yan. Ayokong sabihin na may mga nagtatago sa'yo dyan. Pero pwede. Posibleng ganun. O baka meron silang positive or negative pwede. Pwedeng susurpresahin ka nila. Pwedeng positive or pwedeng masusurpresa ka sa hindi magandang secret. Sabihin na natin. No? 9 of Cups, overall, nakikita ko naman na magiging masaya ka ngayong araw na to. At sa tingin ko, kompleto ka naman ngayong araw na to. No, except dun sa mga secret na sinasabi ko, or pwede kang yung kung hindi ka nag-iisip about the consequences. Okay, Scorpio, move na tayo kay Sagittarius. Sagittarius, hello, ito yung timeless gabay mo. Magti-take effect pa lang ito kung kailan mo ito mapanood. Pwedeng masagap past, present, future energies. Take note, Sagittarius, at kung bago ka, don't forget to subscribe, like, and follow. Kung dati ka naman na, maraming salamat sa support mo. May strong energy ng Cancer. Chariot, movement. So, pwedeng may lakad ka ngayon, Sagittarius. Depende na sa iyan kung talagang etong lakad na yan, literal na travel man yan, o may mga importante kang gagawin, kung tutuloy ka ba dyan o hindi. No? Nasa sayo, your choice, Sagittarius. So, pwede kasing tutuloy ka, hindi. Yun, ikaw ang mamimili, ikaw ang magde-decide, ikaw ang masusunod. So, nakadepende sa'yo yung progress nitong travel na to, or kung ano man itong goal na ito ngayong araw na to. Yung pinaka-outcome, depende yan sa decision na pipiliin mo. Yun yung sinasabi ni Chariot. So, pwede may strong energy ni Cancer. 5 of Cups, there will be a disappointment. So, hayaan mo na yan, Sagittarius. Mag-ingat ka na lang, baka ikaw madukutan, mawalan. Or kung hindi man loss ito, there is something nga na pwedeng ikaka-disappoint mo. No? 7 of Wands. You will try to prove yourself here. Kung ano yung katwiran mo sa tingin ko. So, dapat mo i-clarify. Pwedeng hindi ka nila naiintindihan. They will try to argue with you. Or kukontrahin nila yung ikaw, yung mga ideas mo, or kung ano man itong mga pinag-uusapan dito. Pero yan. Panindigan, kumbaga maninindigan ka rito. You'll try to prove your point. You'll try to defend yourself, Sagittarius. Okay? Next is Capricorn. Hello, Capricorn. This will be your timeless gabay. Kung kailan mo ito mapanood, take note, Capricorn. Pwedeng masagap dito, past, present, future energies. At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, and follow. Kung datihan ka naman na, maraming salamat sa pagsubaybay and support. Capricorn, tignan na natin. You have the 4 of Cups, the Star. There is a strong Aquarian energy. Page of Wands, there is also a strong fire sign energy. 4 of Cups. So, pwedeng hindi ka magiging ganun ka-happy, fulfilled ngayong araw na to. Hindi ko alam kung bakit. Parang sigurong feeling mo may kulang. Or hindi ka lang satisfied sa kung anong nangyayari ngayon. Yan, pwedeng may ganyan. Try mo na lang, i-appreciate yung mga blessings na meron ngayon. Siguro yun yung advice sa iyo. Huwag ka maghanap nung wala. I-appreciate mo kung ano yung meron dito, Capricorn. At huwag kang mawalan ng pag-asa. Yun yung sinasabi ni The Star. No? Kasi kung hindi ka man contented sa nangyayari ngayon, hindi ka man happy, malay mo balang araw, no? Ang trick dito with The Star is huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay? Page of Wands, you will receive a good news. Yan, probably may kinalaman sa sa career. Or kung ano mang mga personal na na endeavor meron ka. Basta you will receive good news.
Okay, Capricorn, move na tayo kay Aquarius. Aquarius, hello, this will be your timeless gabay kasi kung kailan mo ito makita or mapanood, pwedeng doon palang mag-take effect itong reading na ito. And take note, Aquarius, pwedeng ang masagap dito is past, present, or future energies. Kung bago ka dito, Aquarius, don't forget to like, follow, and subscribe. At kung datihang ka naman, maraming salamat sa pagsubaybay at sa suporta mo. Three of Cups. Pwedeng may celebration, may party, get together with BFFs or mga kung sino-sino man ite. May strong energy ng water sign, to be specific, Cancer. Okay, mukhang tuloy na tong celebration. Pero hindi ko alam kung ikaw ba ay nagdadalawang isip. Nagde-decide ka pa lang ba kung tutuloy ka o hindi. Pero yung celebration, tutuloy yan kahit wala ka, Aquarius. Take note, no? So, choice mo yan. Wala namang pipilit sa'yo. Kumbaga, yung pinaka-outcome dito kung magiging masaya, fulfilled yung araw mo, magiging okay, is depending na lang yan kung ano yung pipiliin mong desisyon ngayong araw na to. You can choose to be gloomy or choose to be happy, to enjoy na lang, o depende kung ano yung pinagpipilian mo dyan. Basta you have choices. And merong energy dito ng pagtuloy, pag-travel, pagpunta, ayan, no? Gathering man yan, o kung ano man i-celebrate dyan, ano? Family affair man yan, or business, o sa mga tropa, hindi ko alam. Seven of Wands, Aquarius, kailangan mong depensahan yung sarili mo dito. Hindi ko alam, pero parang maraming hindi mag-a-agree sa'yo, maraming umiepal, kumukontra, ano? Maraming humahanas sa'yo dito. Aquarius, so lahat yan, lahat yan pwedeng, hindi ko alam kung anong reason nila, pero kailangan mo pang magpaliwanag, kailangan mo pang i-prove yung sarili mo dito na hindi ka guilty or what. Okay, Aquarius, move na tayo kay Pisces. Last but not least, Pisces, this will be your timeless gabay kasi kung kailan mo ito makita, pwedeng doon pa lang ito mag-take effect. Take note, Pisces, na yung mga masasagap natin dito pwedeng past, present, or future energies. At kung bago ka dito, Pisces, don't forget to subscribe, like, and follow. Kung datihang ka naman, maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta. Merong panggulat ngayong araw na to, Pisces, at mukhang hindi ka na makakaiwas dyan. Masasapul ka ngayong araw na to, yan, take note, masasapul ka. Diyan yung Tower. Kahit na anong gawin mo ilag dyan, oops, di ka makakailag. Sapul ka ngayon ni the Tower. So, wala. Ibig sabihin, inevitable. Hindi mo siya matatakasan, Pisces. Ibig sabihin, kung ano man tong bagay na to, kailangan mo nang i-deal with dyan. No? Wala nang, ba tawag dito? No more takasan. No more, no more taguan. Kasi hindi ka talaga makakatago kay the Tower. So, kung ano man itong tatama sa'yo, kung ano man itong mangyayari, this is something na pinlano ni universe para ma-shake up yung mga bagay-bagay. So, pwede kang may ma-realize dito. Pwedeng tamaan yung ego mo, yung pride mo. Pero, this is something na para magising yung diwa mo and ma-realize mo kung ano yung tama sa mali. Ano yung dapat baguhin. Kasi mukhang meron ng mga hindi nagwo-work dito sa buhay mo, sa kalagayan mo, Pisces, na kailangan ng tamaan ka ni Tower para lang ma-realize mo. Kasi pwedeng ina-avoid mo yan for so long. Pwedeng ganun. Kaya ka nga na Tower, no? Actually, yung mga nata-Tower, yan yung mga umiiwas. Or, meron sila mga bagay na, ayaw nilang i-let go. Yan, pwedeng ganun. In denial sila, or ayaw nila. Basta, may mga kailangan ng matapusin, kailangan ng palitan, ayusin. Ayun. Baguhin. O baka yun yung ibig sabihin, kasi 2024 na, Pisces, baka yung mga sistema mo, yung mga beliefs mo, outdated na. Baka panahon pa ni 2000 yun. 2024 na ngayon. Baka nga hindi na rin kasi siya, unang-una, hindi na siya relevant
sa current na kalagayan mo. Or hindi na nag-work ng matagal, kaya lang hindi mo siya nire-revise, hindi mo tinatry baguhin. So, ito na yun. Ito na yung pagbabago, Pisces. Seven of Swords, be careful of deceit. Kung sino man itong clever person na to, pwede mag-take advantage sa'yo. In short, maloko tong person na to. Someone na, hindi mo totally pagkakatiwalaan kasi pwedeng may mga hidden na motives siya. Or hindi magandang intention. Love life man yan, hindi. Ten of Cups. So, overall, Pisces, pagdating naman sa family mo, mukhang happy naman, mukhang kompleto naman, maayos naman. Pagdating nga lang dito sa Tower mo, tsaka sa Seven of Swords, itong pamag-ingat. Okay? Family, romantic, mukhang okay. So, ito yung mga nakuha nating gabay mula Aries hanggang kay Pisces. Maraming salamat sa palaging pagsuporta ninyo. Sobrang na-appreciate ko po lahat yung mga comments ninyo at saka yung mga pagsubaybay ninyo. Take care, God bless. Kita-kits sa ating next reading.